So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa video na to ay ating pag-aaralan ang patungkol sa heat exchanger. Ang heat exchanger under pa rin ang subject na heat transfer. We define heat exchanger as device or any device which affects the transfer of heat from one substance to another. So suppose, meron tayong figure sa inyong screen na yan ay simple power plant cycle. Yung steam natin na na-produce sa boiler or sa steam generating unit is yung sa point 1 lumabas. And then, yung galing ng point 1 is pumasok ng point 2 sa steam turbine, wherein dito sa steam turbine nagkaroon ng expansion. So yung steam mo nagamit upang patakbuhin ng iyong steam turbine, na kung saan yung steam turbine na yon, after niyang magamit yung steam mo na galing sa steam generating unit, is magiging wet vapor mixture ngayon yung iyong steam, wherein yung steam mo doon, syempre wet vapor siya, bago siya makapunta ng pump, kailangan is na-condense na siya. So dadaan muna siya sa condenser. And yung condenser na yon is a typical example of heat exchanger, na kung saan yung mainit na yon, yung mainit na fluid or may kasamang moisture and dryness fraction is kailangang ma-eliminate yung dryness fraction niya. Kaya nagkakaroon ng condenser upang ma-eliminate ang init as well as ma-liquefy ang iyong fluid. So yung steam mo bago makapunta ng pump kung sa power plant cycle ka. And then yung pump, syempre ipapump niya na yung fluid mo upang maging kasama siya ng feed water pabalik sa steam generating unit, and then magkakaroon na ng cycle ng iyong steam. So ayun po ang typical na example lang ating heat exchanger. So ito po ang typical na setup ng ating heat exchanger. So makikita nyo po sa ating diagram na nandyan is yung hot fluid. Ito yun, yung galing halimbawa ng ating turbine dahil nagkaroon tayo ng expansion, is yung wet vapor mixture, hot fluid yon, pumasok siya ngayon dito sa ating heat exchanger or condenser. So dito habang pagpasok niya, papasok naman doon yung galing ng iyong cooling tower, yung cold fluid in, kasi diba by atmospheric air nalamigan po ang ating tubig na siyang nagiging means ng ating heat exchange sa loob. Nagiging fluid natin siya na pampalamig dito sa hot fluid na papasok. So cold fluid in, pasok siya. Paglabas niya dito sa point B, so warm fluid out na siya. So babalik lang din siya sa ating cooling tower upang palamigin. And then yung galing ng turbine, steam turbine mo, papasok. Pagdating dito is siya ay malamig na at siya ay condensate na pwede na siyang gamitin ng ating pump at mai-transport na ulit pabalik sa ating steam generating unit. So ganun po ang typical na setup ng ating heat exchanger. So examples also of heat exchanger na present sa mga industry ngayon ay ang tinatawag nating steam boiler. Maaari siyang maging heat exchanger. Also, gaya ng sinabi ko kanina, yung ating steam condenser. At pwede rin yung ating water heater, ang oil heaters natin, ang evaporators, economizer, wherein economizer is malaki ang tulong niya upang ma-preheat yung ating fuel na naroon sa ating power plant cycle. Also, fluid heaters and coolers and tube banks. So, hindi ko na ipapaliwanag ng gusto yung types ng heat exchanger sapagkat ibang topic na yun, guys. Ang tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-solve ng following problem sa heat exchanger, kasi ito po yung lumalabas sa board examination. Okay? So, diretso muna tayo doon sa classifications of heat exchangers. So, there are classification of heat exchangers. Number 1 is tinatawag natin constant temperature above. Makita natin, guys, sa ating TL diagram. Ayan yung TL diagram natin, na yung TA prime natin papuntang TB prime is constant yung temperature na yun.
So kung mainit yon at meron ka pang fluid na papainitan, yung malamig na temperature ng fluid na yun na pumasok doon sa system is uminit siya dahil nang-exchange siya ng heat doon sa ating constant temperature na nasa itaas. Yung TA papuntang TB, syempre tumaas siya. Magkakaroon ka ngayon ng delta TA sa iyong kaliwang side and also delta TB doon sa ating side ng TB. So makita nyo dyan guys ang ating heat exchange na yung mainit is constant siya doon sa itaas, yung fluid na yon, and then pinainit niya palalo yung pumasok na fluid na malamig at pinataas niya yung temperature nun. So yun po yung ating number 1 classification of heat exchangers. The next one is yung tinatawag natin constant temperature below. So dito naman yung fluid mo na isa is malamig naman siya. Constant yung pagkalamig niya from point TA to TB, yung temperature na yon. So guys, arbitrary temperature po yan ha. So yung pumasok mo naman na fluid na papalamigin mo is from mainit siya, yung TA prime, papunta siya ngayon sa TB prime. Pagpasok niya sa system, lumamig siya dahil nagkaroon ng exchange sa init. Yung init na galing ng TA prime is nag-exchange siya doon sa nandito na temperature ng ating TA papuntang TB. So dahil nag-exchange ang init, lumamig ang iyong TB prime. Kaya dito sa ating kanang side, meron kang delta TB at dito naman sa kaliwang side, meron kang delta TA. So makita po natin guys na yung delta na yun is kanilang mga differences. So for example, delta TA is difference lang naman siya ng TA prime sa TA. Yung delta TB, difference lang ng TB prime sa TB. So yun po yung ating pangalawang classification. Next classification of heat exchanger is tinatawag nating parallel flow. So parallel flow heat exchangers, makita natin guys sa ating TL diagram na yung dalawang fluid is parehas na nag-change na kanilang temperature. So unahin natin yung sa TA prime. Yung TA prime is mainit siya, papunta siya ng malamig. So napunta siya sa TB prime. So dito naman sa isang fluid mo, yung TA prime na mula sa malamig, tumaas siya papuntang mainit, which is doon na siya sa TB. Makita nyo, meron pa rin siyang delta TA sa kaliwa at delta TB sa ating kanang side. So parallel flow means both of them change their temperature, okay, in the same direction. Yun po yun. Yung huling type natin is tinatawag nating counterflow heat exchanger. Yung counterflow heat exchanger naman guys, kabaliktaran lang siya ng ating parallel flow. So dito naman, yung mga fluid mo, nagpo-flow sila opposite to one another. Makita nyo sa TL diagram natin na nandyan, unahin natin yung sa TA prime. Yung TA prime is mula sa mainit, papunta siya ng malamig. So yung fluid na yon, since lumamig siya, yung fluid na isa na sumalubong sa kanya is from TA naman papuntang TB, wherein galing ng malamig papuntang mainit. So, nagkabaliktad sila. Pero, yung delta nila as is din naman. Yung difference ng TA prime, syempre, at kabaliktaran niya na yung TB ngayon. Kasi diba nag-opposite nga sila. Yung difference niya, tinatawag nating TA, delta TA. Doon pa rin sa kaliwang side. Sa kanang side, nandun pa rin naman ang ating delta TB, wherein delta yon o difference yon ng ating TB prime at ng ating panimulang temperature ng sumalubong na fluid, which is yung TA natin. So ayun po yung paliwanag para sa mga classification of heat exchangers. So before we start to our problem solving, let me introduce to you logarithmic mean temperature difference as well as arithmetic mean temperature difference. So unahin natin logarithmic mean temperature difference or tinatawag nating LMTD. So LMTD is denoted by the formula delta T max minus delta T min over Ln, delta T max over delta T min. So, simply, delta T max is siya lang naman yung difference ng temperature mo na na-obtain mo na mas malaki. Okay? Yung delta T min, yung na-obtain mo na difference doon sa problem na mas maliit. Yun lang po yun. Substitute lang natin sila. Makuha natin yung LMTD. And then, meron pa tayong tinatawag na arithmetic mean temperature difference. So, ito naman is denoted by the formula delta T max plus delta T min over 2. So wherein ang Q natin or ang heat transfer natin, yung formula niya A times U times LMTD or AU LMTD.
So yung U is overall coefficient of heat transfer. Yung A is yung ating area. Okay? So ganun lang po ang ating mga formula na ginagamit for heat exchanger. And then dito, guys, dapat tanda pa natin yung mga formula ng density ng ating degree API, di ba? Kapag kukunin natin yung ating specific gravity na involve ang degree API. So dito, guys, meron na tayong panimula sa ating combustion engineering. So sige, let's solve for the following problems on heat exchangers para malaman natin kung paano nga ba lumalabas ang mga problem na ito, kung paano na-encounter sa board exam, as well as kung paano sinasolve ng mas mabilis. So let's go, let's solve for heat exchangers. So problem number 1, we have water enters the condenser 20 degrees Celsius and leaves at 35 degrees Celsius. What is the log mean temperature difference or LMTD, yung tinatawag din natin tong logarithmic mean temperature difference if the condenser temperature is 45 degrees Celsius. So makita nyo yan, guys, meron na tayong TL diagram. So sabi dyan sa problem, yung condenser temperature natin na 45 degrees Celsius, ibig sabihin yun ay constant temperature above kasi mas mataas siya dun sa pumasok na temperature ng water mo na 20 degrees. So ibig sabihin, since constant yung temperature na 45 degrees Celsius ng ating condenser, pumasok doon yung water mo mula 20 degrees Celsius, lumabas siya na naging ano na siya, TW prime na siya syempre, di ba? Na 35 degrees Celsius. Tinatanong LMTD. Formula for LMTD, ba, kung ating babalikan, delta T max minus delta T min over ln delta T max over delta T min. Yan po ang ating formula for LMTD. And then, alam na natin kung nasaan ang delta T max. Delta T max, ito po yun. Yung nasa ating kaliwang side. So, 45. So, solve natin dito na separate. Delta T max is 45 degrees Celsius minus. Pumasok yung 20 degrees Celsius. Kaya, natira dyan is 25 degrees Celsius. Yun yung iyong delta T max. Ang iyong delta T min is, again, 45 degrees Celsius minus 35 degrees Celsius. Yung lumabas na temperature ng tubig. Kaya mangyari, ang delta T min mo, yun ay 10 degrees Celsius. And then, nakuha mo na yung delta T max, delta T min mo, ilapat mo siya sa formula ng ating LMTD. So, we have LMTD is equals to delta T max mo, 25 minus 10 over ln 25 over 10. And then, calculate na natin yan. Okay? For LMTD, syempre, ito ay naka degree Celsius. So, since in-ln mo na to, magiging unitless na to. Kasi magkakancel lang naman ng iyong degree Celsius. Numerator, denominator. So, let's solve. Yan. Yan. 25 minus 10 is 15. ln mo na kagad, 25 over 10. Lalabas is 16.37 degrees Celsius. Yan po ang ating LMTD. Napaka-basic lang po, di ba? So, yan po yung sagot sa ating problem number 1. We go to problem number 2. So, problem number 2, a liquid-to-liquid counterflow heat exchanger is used to heat a cold fluid from 120 degree Fahrenheit to 130 degree Fahrenheit. Assuming that the hot fluid enters at 500 degree Fahrenheit and leaves at 400 degrees Fahrenheit, calculate the log mean temperature difference or LMTD for the heat exchanger. So again, nandyan po ang ating TL diagram, temperature and ating length. So, makita natin, sinasabi dyan sa problem
meron ka daw heat exchanger, counterflow daw siya, na pinainit daw niya yung malamig na fluid mo na mula sa 120 degrees Fahrenheit papuntang 130 degrees Fahrenheit. Suppose ito po yung ating T sub C. Papunta niya doon sa ating exit siya ay T sub C prime. 130 degrees Fahrenheit na siya. And then, yung ating heat exchanger, yung fluid na nag-flow doon upang painitin mo itong pumasok na fluid is mula sa 500 degree Fahrenheit, naging 400 degree Fahrenheit na lang siya. So, T sub H, papuntang T sub H prime. Okay? Ninyo dyan ulit, LMTD or logarithmic mean temperature difference. We all know, formula, delta T max minus delta T mean over ln delta T max over delta T min. Okay? So, para mas madaling masolve, unahin muna natin TL diagram. Check mo saan ba dyan nagkaroon ng delta T max. Makikita nyo guys, computein muna natin. T sub H minus T sub C prime is 500 degree Fahrenheit minus 130 degree Fahrenheit. Ang sagot dyan is 370 degree Fahrenheit. So, isa naman is ang ating T sub H prime minus T sub C na 400 degrees Fahrenheit minus 120 degrees Fahrenheit. So, ang difference naman nila is 280 degree Fahrenheit. So, makita nyo, saan ba ang pwede natin gawing delta T max dyan? So, ito po na 370 degrees Fahrenheit. So, this is our delta T max and this is our delta T min. Okay? Then, ilapan na po natin siya sa ating LMTD equation para makuha natin ang logarithmic mean temperature difference. LMTD equals to delta T max mo, 370 minus delta T min na 280. So, huwag kalimutan ang kanyang unit na degree Fahrenheit over ln ng ating 370 over 280. Makuha po natin ng LMTD yung ating kakalki. Okay? Makuha natin dyan is 322.91 degrees Fahrenheit. So again, another easy problem sa ating heat exchanger. We go to the problem number 3. So problem number 3, we have a turbo generator, 16-cylinder V-type diesel engine, has an air consumption of 3,000 kilograms per hour per cylinder at rated load and speed. This air is drawn in through a filter by a centrifugal compressor directly connected to the exhaust gas turbine. The temperature of the air from the compressor is 145 degrees Celsius and the counterflow air cooler at 30 degrees Celsius and leaves at 38 degrees Celsius. Calculate the arithmetic mean temperature difference. Temperature leaving of compressed air is 45 degrees Celsius. So, makita nyo guys, sa problem na to, sa umpisa ay parang manghirap isolve kasi napakahaba. Pero ang hiningi lang naman pala is AMTD or arithmetic mean temperature difference. But before that, before we solve for its solution or its answer, let's focus first on our TL diagram. So makita nyo ang ating TL diagram. So from 145 degrees Celsius na air from compressor is bumaba ang kanyang temperature na naging 45 degrees Celsius na lang. So, TA papuntang TA prime. Nag-counterflow doon yung ating fluid na pumasok, which is from 30 degrees Celsius, yung malamig na temperature na yon is uminit siya papuntang 38 degrees Celsius. So, designate natin by TW and TW prime. So, AMTD, ano po ang formula ng AMTD? Formula for AMTD
is delta T max plus delta T min over 2. Yun lang po yun. Okay? So, let's solve for delta T max and delta T min. How to determine? So, tingnan muna natin itong magkabilang side. So, TA muna natin. TA minus TW prime wherein 145 degrees Celsius minus 38 degrees Celsius. And then, followed by yung ating TA prime minus TW na 45 degrees Celsius minus 30 degrees Celsius. So, itong TA minus TW prime is ano pang magiging sagot dito? Siya ay magiging 107 degrees Celsius. So, ito, marahil ang ating delta T max. Bakit? Kasi ang ating delta T min, sobrang baba lang niya. Siya ay 15 degrees Celsius. Nakuha na natin yung delta T max at ang dating delta T min. Substitute na po natin siya papunta dito sa ating formula ng AMTD. So, AMTD, delta T max is 107 plus 15 Celsius po yan over 2. Okay? So, sagot sa ating AMTD ay 61 degrees Celsius. So, yun lang po ang ating sagot sa problem number 3. We go to problem number 4. So, now we are going to our last problem for this topic. A fuel of 20 degree API is to be heated in a heater which makes 2 passes through heater tubes, and the heating fluid makes 1 pass, but the flow is a cross flow through the heater due to baffles inside the shell. Quality of oil to be heated is 3,000 liters per hour. Temperature of oil entering heater tubes is 21 degrees Celsius. Temperature of oil leaving heater tubes is 95 degrees Celsius. Heating fluid, steam enters at 105 degrees Celsius and leaves as condensate at 85 degrees Celsius. Assume specific heat of oil to be 2.093 kilojoules per kilogram Kelvin. Find the heating surface area if the overall coefficient of heat transfer is taken as 140 watts per meter squared degree Celsius. So, napaka haba ng ating problem as well as parang medyo complicated siya. So, napakadali lang niyang isolve din guys. Dahil may given tayong 20 degree API. So, meron tayong another formula na ipapakilala upang ma-obtain ang ating kasagutan or ating specific gravity gamit ang ating degree API. So, let's go. Let's solve this problem. So, upang ma-solve natin ito, syempre, isulat muna natin yung mga given upang di tayo malito. Okay? So, sabi dito, meron kang 3,000 liters per hour ng quality of oil to be heated. So, designate natin siya sa ating given. So, given, volume flow rate ng oil na 3,000 liters per hour. And then, ano pa? Meron ang temperature of oil entering the heater tubes. Designate natin bilang T sub O na 21 degrees Celsius. Tapos, meron kang temperature of oil leaving the heater tubes. So, T sub O prime na 95 degrees Celsius. And then, sabi dito, steam enters at 105 degrees Celsius. So, T sub S, 105 degrees Celsius. And then, leaves as condensate daw na 85 degrees Celsius. So, T sub S prime is 85 degrees Celsius. Ano pa? May binigay na specific heat at constant pressure na 2.093 kilojoules per kilogram Kelvin. So, specific heat yun ng ating oil.
So, CP ng oil is 2.093 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? And then, may binigay na overall coefficient of heat transfer na 140 watts per meter squared degrees Celsius. Okay? So, may given na guys. Ang required po sa atin ay, sabi dyan, find the heating surface area. Required is A. Okay? So, pwede natin siya makuha guys sa formula na natin na Q is equals to A U L M T D. Okay? Pero isa-isahin muna natin lahat upang makuha natin ang pinaka answer natin para sa problem na ito. Unahin muna natin siguro muna guys ang pag-designate ng formula for area. Mula sa ating Q is equals to AULMTD. So, ibig sabihin, magmula sa formula na to, may dating i-assume na magiging pattern dapat ng ating formula upang masolve ang area ay Q over U, L, M, T, D. Tandaan guys, malaki nyo yan ha. Okay? So, sige. Ito yung pattern. Pero, paano mo kaya makukuha yung Q? LMTD, madali. Yung U, madali. Okay? Pero unahin natin, syempre, LMTD muna. Tingnan ang ating TL diagram. Makita nyo, diba? Yung steam natin, from 105, bumaba. Naging 85. So, TS papuntang TS prime. Okay? Nag-counterflow dito yung oil na galing ng 21 degrees Celsius papuntang 95 degrees Celsius. So, TO prime, uminit po ang ating oil. So, kunin natin ang LMTD. LMTD, formula for LMTD, delta Tmax minus delta Tmin over Ln delta Tmax over delta Tmin. Okay? Delta Tmax, dito na natin tingnan. Pag minus mo natin itong dalawang to. And then itong dalawang to sa gilid. Okay? 105 minus 95, we all know na 10 degrees Celsius lang yan. Eh itong 85 minus 21. Ilan na lang siya? Siya ay magiging 64 degrees Celsius. So, ibig sabihin, ang Tmax natin ay 64 degrees Celsius. Tmin natin ay 10 degrees Celsius. So, delta Tmax is 64 minus 10, magkalimutan ng units, degrees Celsius. Okay? Over Ln 64 over 10. Makuha natin ang ating LMTD. Solve natin sa ating calcu. .09 degrees Celsius ang ating LMTD. So, nakuha natin ang LMTD. Kukunin naman po natin ang ating Q o yung ating heat transfer. So, for our Q, paano makuha ang Q? Okay, analyze natin guys. So, ang Q natin na nag-act sa ating system, meron tayo doon na Q gain ng oil. Kasi uminit po ang ating oil. Equal lang siya guys sa Q loss ng ating steam. Okay, nagets po ba? Yun yun. So, since nag-analyze tayo, equal lang naman ng Q gain ng oil sa Q loss ng steam, pwede tayong gumamit ng formula. So, halimbawa, kung Q ng oil ang kukunin mo, pwede ka mag-designate ng formula na MCP delta T. Okay? Kung sa steam naman, pagbabasehan mo, M delta H. Okay? Mass times delta ng specific enthalpy mo. Okay? Pero,
since may given naman tayo na CP ng ating oil, ito po ang pinakamadaling gamitin. Kumpara dito, kasi ito, baka mag-steam table pa tayo. Diba? Napakahabang proseso. So, sa Q oil tayo, babase ng ating Q na dapat i-obtain. Okay, let's go. So, Q na pagbabasehan mo sa oil, syempre. So, Q naught yan ha. Pwede rin Q naught or Q na lang. So, mass flow rate ng oil times CP ng oil tapos yung delta ng temperature ng oil. Okay? Binigay naman yun sa problem. And then, i-analyze natin guys. Saan natin pwedeng kunin yung mass flow rate ng ating oil? Okay? May binigay sa problem guys. Binigay sa problem is 3,000 liters per hour. Ano yon? Yun po yung ating volume flow rate. Okay? Paano mo ngayon ma-obtain ang mass flow rate ng oil? So remember, density is mass over volume. Equal din po siya sa mass flow rate over volume flow rate. So pwede pa natin siya makuha dito. Okay? Pero, hindi mo rin alam ang density. Saan pwedeng makuha ang density? So, pwede natin makuha ang density sa formula na Sg ng oil. So, density ng oil guys ha. Kasi mass flow rate ng oil pinag-uusapan dito. Sg ng oil times density ng H2O. Saan ba nanggaling yon? Kasi alam naman natin ang specific gravity equal sa ratio, diba? Ng substance over density ng tubig. Ratio ng density ng substance over density ng tubig. Okay, upang di man ito, ilapat natin sa iisang equation. So, meron tayong formula guys na ipapakilala. Formula is tinatawag nating specific gravity ng certain substance kapag pinag-uusapan po ang degree API. Okay? So, let's designate Sg ng oil. Kung ating babalikan po sa ating combustion engineering, Sg ng oil is 141.5 over degree API of oil plus 131.5. So, specific gravity is unitless. Okay? So, approximation formulas na po yan. Na ating ginagamit din sa ating review for board exam. So, upang di man ito, ilapat na natin sa ay isang equation. So, ating babalikan, di ba? Area is Q ng oil over LMTD. Kasi yung Q oil mo, yun na yung heat na pagbabasehan mo. Okay? Para di man ito, sige. Okay na natin. Area is, ilapat mo tong Sg, di ba? Kasi ang formula natin ng Q, ito. M sub oil times Cp ng oil times T sub O prime minus T sub O. So, ito is ilalapat na natin sa itaas. So, unahin natin Sg. Okay? Kasi ito yun Sg ng oil times density ng tubig. Para dito sa density ng iyong oil. Okay? Ito yon. Ito po ang pinaggalingan ng ating susolve. Ito po yung formula para sa karagdagang reference ninyo. So, ang A natin, dapat magkakamap ka daw sa formula na density ng oil, volume flow rate ng oil, Cp ng oil, times TO prime minus TO over U times LMTD. Or, pwede mong gawin, yung A mo is magiging Sg ng oil, density ng tubig,
volume flow rate ng oil, CP ng oil, multiplied by TO prime minus TO. Okay? Over U times LMTD. Okay? Ayun ang formula po na ating pagbabasihan. Okay? Ito yon. Ilalapat natin siya dito. So, let's go. Formula for SG ng oil, ayon sa ating combustion engineering. Diba? Gamit ang American Petroleum Institute na degree API natin. Okay. 141.5 over degree API ng oil. Ano pong degree API ng oil? 20 binigay sa problem. Plus 131.5. Okay, ito na yon. Yung para sa SG ng oil. Multiply mo sa density ng tubig. Density ng tubig na kaugnay sa liters is meron tayong 1 kilogram per liter. Okay? Tapos, volume flow rate mo, ano ba yung volume flow rate mo? Binigay, 3,000 liters per hour. Okay? Yan po yon. Tapos, delta T ng oil mo, so 95 minus 21. Unit po is degree Celsius. Hindi na kasya, dagdag tayo dito. CP ng oil, ito na po yung pattern natin ha, CP ng oil na tayo. 2.093 unit kilojoule per kilogram Kelvin. Okay? Times, meron pa tayong i-multiply guys. Para magkaroon ng complementary sa ating mga units para mas madaling mag-cancel out. So, since naka-kilojoules yan, gawin natin joules. 1,000 joules over 1 kilojoule. Okay? Bakit kailangan naka-joules? Kasi para mag-cancel out as well as doon sa ating watts na nasa ibaba. Okay? Kasi alam naman natin, watts is joules per second. Yan ang ating numerator guys. Denominator is yung ating U na 140 watts per meter square degree Celsius. Tapos, multiply mo sa ating LMTD na 29.09 degrees Celsius. Tapos, yung watts is i-convert mo. 1 joule per second yun, di ba? Equal sa 1 watt. Okay? Tapos, yung naka per hour natin na nasa itaas, since naka-second dito, i-complement natin. Kaya magiging 3,600 seconds over 1 hour. Okay? Cancellation of units. Here we go. Kilojoules, kilojoules. Ano pa? Seconds, seconds. Okay? Yung R. Ano pa? Yung ating liters. Okay? Ano pa ang pwedeng i-cancel out? Kilogram. Ano pa? Yung ating delta ng temperature. Diba? Delta ng temperature ng arbitrary is equal sa delta ng temperature ng absolute. Kaya itong degree Celsius na delta, cancel out mo rin dito sa ating Kelvin. So, cancel out watts, cancel out degree Celsius. Aangat po ang ating square meter. So, let's solve sa ating calculator. Unahin natin dito. Mag-shift store na lang tayo para mas madali. Okay? Tingnan kung paano sinolve. 141.5 over 20 plus 131.5 multiplied by 3,000 times 95 minus 21. Okay? Na may multiply pa sa 2.093. And then,
minultiply pa sa 1,000. Okay. Pa-solve natin yan. Yan. Ship store A. Okay, numerator natin yan. So, ship store A, yan, over, denominator na tayo. Tingnan, 140 times 29.09 times 3,600. Okay? We denote it as ship store B. Sabihin natin, alpha B. Okay? Kaya, ito yon. Yung ratio ng dalawa, yun pa yung ating area. Okay? I-on natin, AC. So, alpha A over alpha B. Okay? Lalabas sa'yo ang sagot na 29.600 meter squared. So, ayun po ang ating sagot para sa ating last problem. So, guys, napakadali lang naman ng topic ng heat exchanger. So, sa board exam, hindi na kailangan mag-drawing pa ng TL diagram or dapat mabilis lang kayo sa pagsusolve nito. Kasi time consuming din kapag sobrang haba pa ng explanation ng kasagutan mo, pero, multiple choice lang naman po ang ating examination. So, don't forget to subscribe to my channel upang kayo po ay updated sa aking mga next video tutorials na i-upload. So, don't forget also to comment down below upang malaman natin kung ano yung mga katanungan na mabagabag sa inyong isipan regarding this topic. Again, this is Engineer Jom Digia. Maraming salamat sa panonood and God bless us.